At dahil Burn Prevention Month po ngayong Marso, matututuhan natin ang mga paraan para mabigyang lunas ang iba't ibang klase ng mga burn o pagkapaso o pagkasunog. Ang magtuturo niyan, ang EMS Chief natin si Sir Chris Shepard. Good morning, sir! Sir, bati po tayo sa ating mga kababayan. Good morning po sa lahat. Magandang umaga po sa inyo po sa lahat po ng staff. Thank you po, sir. Upo po tayo, upo po tayo. Yes, sir. Okay. Sir Chris, kapag nababanggit po kasi ang burns, naisip natin agad, yung mga napapaso lang sa kalan. Yes, o yung napapaso sa plancha. Ano po, yun lang po ba may tuturing na burn? Hindi eh. Pwede rin magkaroon ng... marami po pwedeng sanhi eh. Di ba? Common na common yan pagdating sa bahay natin. Mga nagluluto ka o kaya something na nagkaroon ng fire o nag-iihaw ka. No? Hindi lang doon, no? Even doon sa chemical, no? In case na magkaroon ng insidente, pwede magkaroon ng chemical burn. No? Yung mga ganong sistema. No? So, ano po ba, bukod sa nabanggit mo, ano po ba ang mga iba't ibang klase pa ng mga burn? Kasi merong layer yung ating skin eh. Tatlo yan eh. First layer, second layer. Diba? Yes, yan yung first degree, second degree. Ano po ang first degree kasi, yan yung mga usually na kapag ikaw ay nag-swimming or nag-sunbathing, yun, mapapansin natin medyo mahapdi yung that's first degree. No? Kapag first degree burn yun, yung sunburn. Yes, yung mga sunburn. Pagka naman yung second degree is nagkaroon na siya ng mga blisters o yung mga parang mga bubbles na gano'n. That's second degree na siya. Second degree. Pagka umabot na sa third degree, yan, mapapansin natin involved na yung muscle eh. Kumbaga, first aid management natin, hospital management na kagad, intervention na kagad sa pagdating sa third degree. Yung tipong topical na management lang, first degree, hanggang first degree lang ba yun? Hanggang second degree? Depende kasi sa first degree, no? Meron din, pwede din magkaroon ng first degree kapag chemical burn. Hindi mo naman pwedeng actually kagad na basain siya. Baka mas lalo siya magkaroon ng epekto o mas lalo siya mag-react yung chemical doon. No? Meron din yung katulad nga kanina, no? yung sunburn, no? Yung mga ganong burn natin. Okay, so unahin natin sa first degree burns. Yun nga, sinasabi natin, di ba, yung medyo, yung mababaw ang na-layer, di ba, ang natatamaan. First layer ng ating skin. Pinaka-the best lang pag ang first aid management natin. Siyempre, burn ointment talaga. Hindi siya po pwede yung, di ba, sinasabi, toothpaste o anything naman kung ano-ano. Tapos, pagkadating doon, siyempre, first degree burn, lagyan lang natin ng burn ointment. Pagkatapos natin lagyan ng burn ointment, siyempre, still monitoring pa rin. Pero in case na hindi nagbabago at parang medyo nagkakaroon ng tumataas yung burn niya, is symptoms persist, consult na tayo sa doctor. Yun, dapat. At saka, wag basta-bastang yung kayo mismo over the counter o kayo mismo nagdodoktor. Yes, mas maganda kasi, doctors tayo para, siyempre may mga specific kasi na mga burn ointment yan, no? Ang skin kasi, yan yung isa sa pinaka-importante sa katawan, eh. Yan yung nagpo-protect. That's the largest muscle. Yes, yan yung nagpo-protekta sa atin kung ano mga organismo sa paligid para hindi ka magkaroon ng infection. Ang problema doon, pagka nasira si pag nasira si skin, yun, prone na tayo sa infection. So, dapat bigyan kagad natin siya ng pansin at bigyan kagad natin ng first aid management para hindi siya mauwi sa infection. Kahit na first degree yan. No? And then, so first degree burn, yung unang layer, di ba? Yes, first layer ng ating skin yun. Second degree burn. That's the second layer ng ating skin. Second layer na. Ito yung may mga may mga blisters na, mapapansin natin yung skin talagang parang nagkukulubot na siya. Very faint na yun, no? Pero sobrang sakit na yun yung mga yun dapat parang itinatakbo mo na sa ospital kung di mo na talagang yes, opo. Mas maganda talaga na dalhin na natin siya sa pinakamalapit na hospital kasi mataas ang chance na magkaroon na siya ng infection. Lalo na siyempre ang third degree burn. Yes, opo. Kung saan talaga namang makikita mo muscles na. Muscles na yun. Kaloob-looban na ng ating balat ang apektado. Ayan, itakbo na natin yan. Ano po? Dalhin na natin yan sa
pinakamalapit na hospital para mabigyan siya ng tamang intervention na huwag tayong mag-imbento o huwag tayong magdoktor-doktoran. Nakikita natin sa mga social media na something na symptoms persist, consult pa rin tayo sa doctor para the best at para safe tayo lagi. Okay. So meron tayong dala rito, pinadala rito, Doc. Ito ay mga first aid kit na. Yes, makikita lang din natin yung iba dyan dito sa ating bahay. Yes, Pero kailangan talagang, importante talaga meron tayong ready na first aid kit. Ang first aid kit, ano po ba ang dapat laman yan? Pagdating sa usapin ng burn is gasa lang naman or pinaka-the best dyan is yung clean plastic wrap. No? Yung ating clean plastic wrap, kasi kapag kayong gasa kasi at in-apply mo dun sa burn, lalo na kapag ka second degree burn, kung mapapansin nyo, pagka nilagay natin siya, didikit siya eh. So para hindi siya dumikit at maiwasan natin, binabasa natin siya. Ang purpose lang naman yan is makover natin yung burn kasi nga prone siya sa infection sa paligid, no? So isa yun, no? Or clean o malinis na tela. Malinis na tela, gasa, babasain po natin bago natin i-cover yung area na nagkaroon ng burn. And syempre, meron naman tayo sa bahay natin, no? Etong clean plastic wrap. So the best din siya to cover yung burn na yan. Once na na-cover na natin, dalhin na natin siya sa pinakamalapit na hospital. Okay. Yun. Yung cling wrap. And then, maaari po bang natin makita ano pa pong nasa loob ng ating first aid kit? Triangular bandage, elastic bandage. Yung triangular bandage po, para saan po yan? Isa yan sa mga clean na cloth. Pwede rin natin siya pang-cover ng Kailangan burn. nasa loob ng kit yan? Yes, meron din po tayo dapat nito. Okay. Pinaka-basic yan. It's elastic bandage to mabibili yan secure. sa mga drugstore din. To secure lang naman yung pinantakip natin dun sa area na to. Yun. And then meron tayo diyang mga povidone iodine or alcohol. And syempre gloves, band-aid. Yan yung gloves. Syempre, bago tayo magbigay ng first aid management is safety rin natin para sa sarili natin. And paano naman po kaya kapag ka nagkaroon ng burn sa mukha? Sir, paano nga? Syempre, hindi mo may kasi iwasan, pinag-uusapan lagi lang nating sinasabi, dito napasok ka sa kamay, sa braso. Pero paano mukha nga naman? Pag ganun sa mukha, syempre kailangan natin i-cover. No? Pagka sa clean plastic wrap, ang gagawin natin, pabuka lang natin yung mouth nung victim. And then pagkabuka niyan, kung mapapansin nyo, i-cover natin siya. Tapos bubutasan natin para makahinga siya. Ang purpose niyan is para makahinga siya. So ganyan na magiging... So, siya na mismo, doon na mismo siya hihinga. So, ang purpose lang naman, ganun ulit. Kino-cover natin yung burn para hindi siya ma-prone sa infection. In case lang po na magkaroon ng burn sa mukha. Kasi isa yun sa pinaka-importante, no? Kapag ka nagkaroon ng burn sa mukha, wala na tayong dapat na iba pang something o papacheck up, dalhin na kagad natin yan sa pinakamalapit na hospital. Wag na natin. Kasi isa yan sa mga pinaka-survival ng ating katawan is yung mukha. Kahit na dito lang or kahit saan parte ng mukha, basta area po ng mukha o ng ulo is dalhin kagad natin sa pinakamalapit na hospital. Pwede kasing magkaroon ng infection din eh. Mata natin, siyempre, ang ating ulo. Tapos nagkaroon ng nadamay pa yung ilong mo, that's airway kagad. Tapos yung mouth mo, airway, and syempre, pangkain mo, test. Syempre, kapag kakamay din. Kasi syempre, kapag nagkaroon ng burn yung kamay mo, isa yan sa mga ginagawa mo, panggamit mo sa pang-araw-araw. Pagka nagkaroon ng involved yung ating kamay, wala tayong ibang gagawin, kundi dalhin pa rin natin yan sa agad-agad sa pinakamalapit. Sa hospital. Kaya natin dinadala siya para lumiit yung tsansa na ma-expose siya sa environment para maliit yung tsansa na magkaroon ng infection. Ano bang komplikasyon? Yes, ano man komplikasyon. Okay, bro, ito naman maglalaro tayo ng isang simpleng laro. Ito tumpak o palpak. Okay, yes. May mga sasabihin po tayo tungkol sa burns. Yes po. Tapos iangat nyo lang po ang sign kung tumpak o palpak. Okay? Ito po ba, sir? Ayan po ha. Tumpak, okay, palpak. Ito, unang katanungan. Ito raw, agad lagyan ng oil o mantikilya, butter, kitchen, mula sa kusina, ang burn. Palpak. Palpak. Yan po, palpak. So, hindi po natin ginagawa yung mga ganyan kasi yung oil, mainit din siya. Opo. So, tendency, pwede din siya magkaroon ng additional infection and also
additional heat dun Sa kada toothpaste. Toothpaste yun. No? Hindi naman kasi ginawa yun para sa burn. Pangipin po yun. Ano po? Panlinis po talaga yan. Opo. Okay. Ito po, maaari raw bang maapektuhan ng burn ang muscles, fat at mga buto, tumpak o palpak? Yes, maaari po, no? Kasi doon nga, sabi ko nga kanina, depende sa klase ng burn and also doon sa infection, no? Pwedeng ma-involve yung muscle and yung bone po natin. No? Ayan, okay, tumpak po yun. Agad lagyan ng yelo ang burn para mabilis itong humupa. Hindi ko kasi ini-encourage na maglagay ng ice kasi 'di ba yung ice is nagkakaroon din may frostbite ba? Oo. Diba? Pero hindi ba kapag nilagyan mo yun, na-arrest yung natutigil yung burning process kasi tuloy-tuloy na susunog yung balat? Hindi siya po pwedeng rekta. Wag rekta. Wag siyang direkta doon kasi burn na siya eh. So kapag sobrang lamig pa, nagkakaroon pa additional na pain dun sa pasyente. Nagkakaroon ng irritation siya. So, much better yung katulad ng sinabi niyo, sir, water lang, Running tap water lang siya. Running water lang siya. Okay. Room temperature lang. Okay. Yes, opo. Opo. Ito, mainam lagyan ng suka o vinegar ang burn para ma-disinfect ito. Palpak po. Kasi siyempre, hindi na natin kailangan panlagyan ng ganun. Alam naman natin na ang suka is pang adobo o pang ulam-ulam po natin. Mga nanay, tatay, ha? Hindi po natin nilalagyan. Mga atit kuya. Okay? Okay. Meron pa tayo i-demonstrate. Meron tayo si Christopher. Christopher, pakita nga natin yan. Christopher. Yung kung mapapansin po natin, dito tayo. Yan. Tingnan po natin, no. Kung mapapansin po natin, ito po yung blisters. That second degree burn. Okay. So, hindi natin pwede siyang tap water para lang pasitabi po sa mga para lang po matanggal yung anything na bacteria o dumi man dyan, di ba? And hindi po natin ina-advise na putukin yan. Hayaan lang po natin siya, no? Opo. So, ang gagawin lang natin dyan, pagka nalagyan na siya o nahugasan na siya, ang pinaka-the best dyan is clean plastic wrap. Opo. Yan. I-wrap na natin kagad siya. Pero, ang napapanood niyo po mga kababayan, ay ano lang po, depiction lamang po, makeup lamang po. Hindi dapat sobrang higpit. Maluwag lang siya. Siyempre, kahit pa, ang purpose lang naman siya is para lang ma-secure. Kasi kung mapapansin na-damage na yung skin niya, prone na siya sa infection ngayon. So, ganyan lang siya. And kapag natakpan na natin siya, so pwede na natin siya daling kaagad yan sa pinakamalapit na hospital. Kasi hindi naman kaagad, lalo na yung mga gantong senaryo, no? Hindi kaagad lalagyan mo kaagad ng burn ointment yan, no? Hindi, kasi mas maganda dalhin kaagad natin yan sa pinakamalapit na hospital para mabigyan ng tamang intervention kasi binibigyan ng mga antibiotic, para tamang assessment, tamang pag-administer ng gamot. Mabilis ang lunas. Ang lunas. Maraming salamat. May mensahe po kayo sa ating mga manonood, bro. Thank you, Chris. Yes po. Maraming salamat po. Thank you po sa lahat. At also, lagi po ligtas ang may alam. Lagi po kayong mag-iingat po sa inyong bahay. And also, safety, security, and survival po. Maraming salamat po. Thank you po lahat. Sir, batiin ko lang po yung mga kasamahan ko sa Bulacan. Sa Bulacan PDRRI mo po, maraming salamat po. Sa Olongapo Fire Rescue at lahat po ng mga fire volunteer, SRF po, sa BFP po natin, Region 3. Thank you po. Maraming salamat po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!